Nagbabala ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, na posibleng maharap sa suspensyon o tuluyang pagbawi ng prangkisa doon po sa mga sasama sa 3 araw na tigil pasadang ikakasa ng grupong Piston ngayong Lunes. Sa pulong balitaan kahapon, sinabi ni LTFRB Chairperson Attorney Teofilo Guadis III na wala rin namang dahilan para matakot ang mga public utility vehicle operators dahil hindi naman i-phase out ang kanilang mga lumang jeep. Kailangan lamang anyang mag-consolidate ang mga ito sa ilalim ng mga kooperatiba o korporasyon na siyang magiging recipient ng mga prangkisa. Hindi raw kailangan bumili ng bagong POV unit sa ilalim nito basta't nananatiling roadworthy o maganda ang takbo pa ng mga sasakyan alinsunod sa panuntunan ng Land Transportation Office. Panawagan ni Guadis, wag nang ituloy ang balak na strike dahil salungat ito sa kanilang usapan ng pamalaan na isang pribilehiyo ang pagkakaroon ng prangkisa. Ikakasa ng Piston at tigil pasada bilang pagtutol sa deadline ng consolidation na matatapos ngayong December 31. Dudaan niyang grupo sa layunin ng POV modernization na anilay isang anyo ng pagnenegosyo sa sektor ng transportasyon. Katalangkos lamang ng modernization. Ang layunin niyo ay ayusin ang ating public transport. Bakit hindi tayo mag-create o magtayo ng sarili nating industriya? Tayo mismo ang lumikha ng ating public transport. Kapag tinignan po natin, Ma'am Jane, dito sa ilalim ng modernization ay hindi yung ating bansa, yung ating pinapaunlad. Kundi ang pinapaunlad po natin dito ay yung mga malalaking mga dayuhan at mga malalaking mga negosyante na kung saan ay sila yung nagbabagsak sa mga sinasabi nilang modern na mga minibus dito sa ating bansa. So ay hindi sa serbisyo, kundi ito ay isang anyo ng isang malaking negosyo sa hanay po ng public transport. Inig po yan ni Piston National President Body Floranda sa panayab ng RMN Manila.